Isang sorpresang kailangan nila Pastor Alcar ang hindi niya akalaang ibibigay sa kanya ngayong araw na to. Guys, panoorin at tapusin nyo, napakaganda ng moment na to. Isang umaga pa alis kami at ngayong araw na to meron naman kaming bibili. Pero bago ang lahat, naka-order na ba kayo ng Fino Jersey Toy Story Collection natin? Kung hindi pa, pwede kayong humabol. I-click nyo lang yung link sa comment section at sigurado makakatulong kayo dahil lahat ng kinikita nito ginagamit namin para sa mga misyon. At napakarami pang kailangan tahiin dito. Anyway guys, bago natin ituloy ito meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 75 verses 6 to 7, dahil ang tagumpay ng tao ay hindi nagbumula sa kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. O sa madaling salita, siya ang hukom, siya ang tagapaghatol. Pero marami sa atin ang umaasta na para bang tayo ang tagapaghusga. Magkaiba yung gusto mo magturo, mag-correct, magbigay ng advice, kaysa dun sa hindi mo namamalayan na hinuhusgan mo na pala yung tao. Kapag ganun kasi ang taas na ng tingin natin sa sarili natin. Tapos ikaw din yung mas-stress kapag hindi ka naman sinunod. Kasi nagiging entitled tayo na dapat ganito, dapat ganyan. So anong point nito? Huwag mong kontrolin yung mga bagay-bagay. Huwag mong kontrolin yung mga tao sa paligid mo. Kung nakikita mong mali at ginawa mo na yung part mo, idaan mo sa panalangin. Kasi at the end of the day, hindi naman ikaw ang magbabago ng buhay nila, kundi ang Panginoon. Na kay Lord lang ang sagot kung sino ang tataas, sino ang bababa. At kahit anong pilit mong ibaba ang isang tao, kung iaangat ni Lord yan, wala kang magagawa. Kahit naman anong pilit mong itaas at ipagmalaki ang isang tao, kung ibababa naman siya ng Panginoon, wala ka ding magagawa. At hanggat hindi mo to naiintindihan, lagi mong ipipilit yung gusto mo. Ang ending, pagod ka, stressed ka, and depressed ka. Kaya sana ipagkatiwala mo ng totoo sa Panginoon dahil siya naman talaga ang tagapaghatol. At sana po malinaw at naintindihan mo po talaga ang mensahe ng video na to. At dito bumibili nga kami ng speakers para sa mga activities na gagawin namin. Kaya ng sinabi ko noong nakaraan, kailangan namin to para sa mga basking at sa pag-share ng salita ng Diyos. At habang bumibili kami, meron nakitang speaker etong si Pastor Alcar, etong maliit, sobrang ganda niya. And nung December, nabanggit niya sa akin na nasira yung speaker nila kaya hindi sila nakakapag street evangelism. Kaya ngayon sorpresahin natin siya. At syempre basta para sa mission, para sa Panginoon, ay suporta tayo dyan. Bakit? Ano? Divide in 12 po. Gusto ko naman kasi kailangan sa church eh. Magkano? Ano yung 1 year? Credit card yan. DPI, video, HSBC, Pero doon yung red square. ICBC, Wala nga lang naman. Metrobank. May time zone ako dito. Sakto may time zone dito. Ang hirap magawa ng pinakitang file ng effects nito eh. Ito ako. Ang hirap. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warm, laughs and cries, you have it. The world goes by, and by the time it does, you miss it. You didn't see it, but you don't care in time. In time. So guys, ang reason kung bakit namin to binili, it's because alam namin gagamitin to ng mga tamang tao na tapat sa Panginoon. And merong napakahalagang purpose ang speaker na to. Street evangelism and maraming kaluluwa ang makakarinig ng salita ng Diyos. At binili namin to wala nang ibang dahilan kundi para papurihan ang ating Panginoon.